Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ito na po, magandang balita po ito mga kababayan. No, yung ating vlog ngayon, yung ating content ngayon, yung ating tatalakayin ngayon at yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po ito sa isang grupo na nananawagan na si Digong ay ipa-disbar. Ano ba ibig sabihin ng ipa-disbar? No, si Digong po kasi ay isang abogado, isang piskal, isang prosecutor. Sa madaling salita, isang lawyer. So, ito pong isang grupo, no, ay nananawagan na tanggalan ng lisensya si Digong bilang abogado. Sa madaling salita ng disbarment ay tanggalan siya ng license bilang abogado. Bakit nga ba sila nananawagan na tanggalan ng lisensya si Digong pagiging abogado? According po dito, sa nakasulat mga kababayan, Human Rights Alliance o Karapatan Joint Kin of Victims of Extrajudicial Killings and Human Rights Defenders in filing a complaint to disbar lawyer and former President Rodrigo Duterte on January 17, 2025 before the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA, no? And for conduct unbecoming a lawyer. So, yun po ang sabi na ito pong Human Rights Alliance or ang karapatan at ang mga biktima ng mga extrajudicial killings ni Digong, yung mga pinapatay, no? Yung sinabing addict daw, yung sinabing na tukhang-tukhang daw, no? Ay nakipagkaisa sa Human Rights Alliance, no? At nag-file nga sila ngayon ng complaint sa Supreme Court na ipa-disbar nga daw itong si Digong. So ngayon nakalagay dito, we support this initiative as part of efforts to hold Duterte accountable for violations of human right and people's rights, said Karapatan Secretary General Cristina Palabay. Among the complainants are Attorney Vicente Jaime Topacio, son of NDFP consultant Agaton Topacio and Eugenia Magpantay, who were extrajudicially killed in their home in November 2020. Lori Pasco, Josan Crisanto, and Juan Carlos were found dead on October 12, 2017, killed in an alleged police drug war operation. Kaya pala. So, itong mga nananawagan, ito yung mga nabiktima, no, sa mga tukhang-tukhang ni Digong na napatunayan na hindi naman pala kasali sa tukhang na pagkamalan lang. Oo, kaya ito ay dumulog sa Korte Suprema at nag-file ng disbarment laban sa pagkaabogado ni Digong. So ngayon, kapag tinanggalan ba ng lisensya si Digong, ano ba mangyari? Kung tinanggalan siya ng license bilang abogado, isa po ang kadahilanan dyan. Kapag matanggal, hindi na siya pwedeng maging abogado kay Sara sa impeachment complaint laban din kay Sara. Bakit? Hindi na siya abogado. Nadidisbar na siya. So ngayon, kung kayo tatanungin ko, mga kababayan Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, payag ba kayo na i-disbar si Digong? Paki-comment yes or no. Ang sa akin naman, yes. Bakit? Ito kasing pagiging abogado ni Digong, no? Pwede niya kasi itong magamit para may pagtanggol si Sara at kukonsintihin niya yung kamalian ng kanyang anak. At alam ko na agad yan eh. Pagdating kasi sa kaso-kasuhan, isa lang ang sabihin ni Digong, prosecutor na ako, piskal na ako, presidente na ako. Kahit sinong napakagaling na abogado dyan, hindi ako matatalo. Kasi pagdating kasi sa abogasya, experience kasi ang kailangan eh. Hindi yung ratings, experience. Ilan mga congressman, ilan mga senador na inatinan ni Digong na hearing, pinagbabastos niya lang. Si Risa Hontiveros, senador, sinabi niya, wala kang alam, mag-aral ka muna. Naging presidente na ako, naging piskal na ako, naging prosecutor na ako. Hindi mo pa nadaanan ang nadaanan ko. Si Risa Hontiveros, tamimi. Bakit? Ininsulto lang ni Digong.
Kasi ang laging ibukang bibig ni Digong, presidente na ako, piskal na ako, prosecutor na ako, naging mayor pa ako. Oh, yan ang lagi niyang ibuka bibig. Iniinsulto niya yung mga mambabatas. Ngayon, yung mga mambabatas ay talaga namang hindi magre-react. Bakit? Hindi pa naman kasi sila naging presidente. Oh, so ngayon, sa tingin ninyo, maganda ba ang pag-uugaling ganon? Iinsultuhin mo yung mga congressman, mga senador na may mga pangalang iniingatan dahil lang sa presidente ka noon? Dahil lang sa naging prosecutor ka noon? Kaya hindi ka pwedeng husgahan, hindi ka pwedeng matalo? Ganon ba? So, sa ganong pang-uugali, dapat lang madisbar si Digong. Bakit? Bastos kasi siya. Hindi niya nirespeto yung kapwa niya mga lawyer. Actually, hindi man lahat ng mga kongresista at mga senador ay lawyer, pero ganon ang tingin ni Digong sa mga mambabatas sa ating bansa. Wala pa sa kalingkingan niya. Yan yung laging iniisip ni Digong. Hindi ninyo ako kayang talunin. Bakit? Prosecutor na ako, mayor na ako, piskal na ako, presidente na ako. Hindi nyo pa narating ang narating ko, kaya huwag kayong magpabida-bida at huwag kayong magmamagaling. Yun ang laging bukang bibig ni Digong. Kaya, sad to say ngayon, nanawagan ngayon ang isang grupo at ilan pang mga biktima ng extrajudicial killings niya na ipadisbar nga. So ito nga sa balita. Disbarment complaint versus ex-President Duterte filed by families of EJK victims. Families of victims of extrajudicial killings and human rights advocates on Friday filed a disbarment complaint against former President Rodrigo Duterte in the Supreme Court. The advocates carried placards with Duterte picture that read, "Mamamatay tao, hindi karapat-dapat na abogado. Killer shouldn't be a lawyer. And bastos, hindi karapat-dapat na abogado. A rude person shouldn't be a lawyer." No, yun ang sabi sa news. So ito naman yung sunod. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito na nakita natin kung paano nagmura, paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. Ayon kay Attorney Vincent Jaime Topacio, one of the complainants said in the interview, "We are all witness here. Along with the entire community, we have seen how this person has insulted others," with Rodrigo Duterte daw, "how he has belittled women, how he has taken shortcut in the process, how he has discarded due process, and how this person has taken lives. Wala po siyang karapatan maging abogado po sa ating bansa," sabi ni Atty. Topacio. Ngayon, pangatlo. Aside from this, Topacio also said Duterte remarks before the House Quad Committee should be brought before the Supreme Court. During one of the Quadcom hearing, Duterte claimed that he had killed at least 6 people during his time as mayor of Davao City. Later, Duterte said he has also killed a lot of crook police official. Topacio said he has the son of peace consultant Agaton Topacio and Eugenia Magpantay who were slain during the Duterte administration. Kaya naman pala. So ngayon po mga kababayan, hindi ko po sure kung tatalab ba ito sa Supreme Court, itong pagpapadisbar ng grupo na to laban kay Digong. Pagkakaalam ko pa naman dyan, parang tauhan yata ni Digong yung nandyan, nakaupo. Hindi ko lang alam hindi ko naman sinabi na kontrolado ni Digong yan, yung nasa Supreme Court. Di ba? Malay natin. Yeah? Disclaimer lang, naririnig ko lang po. So, hindi ko lang alam kung talagang tatalab itong disbarment case na final nila laban kay Digong, mga kababayan. Pero sa akin, dapat nga naman, i-disbar nyo na yan. Bakit? Kahit naman i-disbar yan si Digong mga kababayan, wala namang problema yan kay Digong. Bakit? Wala namang kukuha na maging abogado dyan. Utal-utal na magsalita, ulyanin na. Tapos,
Kahit hindi na yan abogado, marami ng perang nakulimbat yan. Lalo na yung mga napagbintahan ng shabu, yung mga kickback sa mga illegal na pogo, di ba? Yung mga kickback sa mga illegal na pinasok dito mga Chinese national na walang dokumento. Malaki kickback niyan, maraming naipon yan. Kahit hindi na maging abogado yan, may pera pa rin yan. Di ba? Pero ang maganda lang kasi doon, no? Pag natanggal pagiging abogado yan, makukulangan ng abogado si Sarah. Yeah. So yun lang, mga kababayan, Digong ay merong kakaharapin na disbarment complaint case, no, laban sa grupo ng Human Rights Alliance Karapatan at mga biktima ng extrajudicial killings niya. So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. And I thank you. God first. Bye-bye.